Noong September 2018 ay may nareceive na tawag yung Frederick Police Department na may nakita daw itong babaeng tumatakbo-takbo sa loob ng bahay ng Watts family. Ilang beses daw nila itong nakita mula sa bintana ng bahay. Napansin nila to dahil kalagitnaan to ng gabi at patay bukas yung ilaw sa loob at labas nito. Alam ng mga pulis na dapat ay walang tao sa loob ng bahay na yon dahil isang buwan pa lang ang nakakalipas nung may nangyari sa loob nito. Agad naman nagpadala ng pulis yung departamento nila. Frederick Police Department, anybody in the house? Frederick Police Department, anybody in the house? Make yourself known! Ilang minuto silang nagpaikot-ikot dun sa bahay. Wala naman sila nakitang kahit sino o kahit indikasyon na may nanggaling dun sa loob. Kaya umalis din sila at sinabihan nila yung kapitbahay na tumawag kapag may nakita ulit na gumagalaw-galaw na tao dun sa loob. Pero nung pinanood nila yung bodycam ng isa sa mga pulis na pumasok dun sa loob, ay may mga napansin sila ditong kakaiba na sila mismo ay hindi nila mapaliwanag. Ito mismo yung video mula dun sa bodycam ng isang pulis. Yung part naman na to ng bodycam, sinasabi ng mga pulis at ng mga taong nakapanood nito ay para daw may batang sumilip sa likod ng pulis. Hindi naman nila to masyadong pinagtuunan ng pansin pero hindi ito maiwasang pag-usapan sa police station nila. Hanggang sa narinig na nga ito nung dalawa pa nilang kasamahan na nanggaling din dun sa bahay na yon noong August 14. Pero mas nakakakilabot yun na experience nila. Mahigit 1 oras yung bodycam video na to at maraming nakakakilabot silang narinig. Ito yung maikling part ng video na nakakakilabot sa lahat. Tandaan natin na 2 pulis to at wala silang dahilan para gumawa ng peking video. Yes. Yeah. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came from. Yeah, it sounded like a kid toy. It sort of sounds like it. Something. I heard it. That one, did you hear it? I did. Sounded like a kid giggling or something, didn't it? Or a kid. It did. Maaaring hindi pa kayo kilabutan sa part na to ng kwento, pero subukan yung pag-aralan na tapusin yung video na to at kayo nang bahalang magdesisyon kung kanino sa tingin nyo nanggaling yung mga tawa na yun. Maaaring yung iba sa inyo ay narinig na ang kwento ng Watts family na si Christopher Watts, yung tatay ng pamilya, si Shannon naman yung asawa niya at yung 2 nilang babaeng anak na si Bella at si Sissy. Mga kaibigan nitong mag-asawa ay naiinggit sa kanila dahil pwede na masabing nasa kanila na ang lahat. Stable ang buhay, masayang asawa, mababait na anak, simple lang ang buhay pero masaya. Hanggang nung early 2018 ay nalaman nila Chris na buntis si Shannon. Tuwang-tuwa sila mag-asawa lalo na nung nalaman nila na lalaki pa to. Dahil sa wakas ay magkakaroon na ng lalaking kapatid, sina Bella at Sissy. Nung binalita nila to dun sa 2 nilang babaeng anak ay tuwang-tuwa yung mga to. At napagdesisyonan nilang papangalanan nila to na Nico. Isang simple at masayang pamilya noon pero nagbago to lahat nung August 13, 2018. Araw na nawala yung buntis na asawa ni Chris na si Shannon at yung 2 nilang anak. Isa itong nakakalungkot na kwento na kinatatakot ng mga magulang. At kung kagaya kitang mahilig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento.
Mag-aalas 2 nung hapon noong August 13, 2018 ay nag-aalalang tinawagan ni Nicole Atkinson si Christopher Watts dahil hindi niya daw makontak yung asawa nitong si Shannon Watts. Dinagdag pa ni Nicole na nandito ako sa harap ng bahay niyo at wala akong makitang tao sa loob. Kaya sabi naman ni Chris na wag munang tumawag ng pulis dahil nagpaalam si Shannon na magpe-playdate daw sila nung umaga na yon ng mga anak nila. Kaya nagsabi si Chris na wag munang tumawag ng pulis at susubukan niya munang kontakin yung asawa niya. Pero hindi na nakapagpigil si Nicole dahil alam niyang may masamang nangyari. Dahil sa tagal ng pagkakaibigan nila ni Shannon ay wala siyang maalalang isang beses na hindi siya nito nireplyan. Kaya't pinaniwalaan niya yung pakiramdam niyang may masamang nangyari sa mga to. 1:36 ng hapon nung tumawag si Nicole ng 911. Makalipas ang ilang minuto ay may dumating kaagad ng mga pulis. At naabutan nga nila si Nicole at yung anak nitong nasa harap ng bahay ng Watts family. Dito ay napa-explain kaagad si Nicole kung ba't siya napatawag. Sinabi niya nag-aalala siya sa kaibigan niyang si Shannon. Una dahil hindi niya ito makontak. Nagsabi to kahapon na masama daw pakiramdam niya. Tapos ngayon ay hindi pa ito nakapunta sa doctor's appointment niya nang walang pasabi. Sabi naman ng mga pulis, reasonable naman yung tawag niya. Kaya't nagsimula na silang kumatok dun sa pinto at tinatawag nila si Shannon. Pero wala silang makitang kahit anong indikasyon na mayroong tao doon sa loob. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Christopher Watts. Nagmadali niyang binuksan yung bahay, pinapasok yung pulis doon sa loob, at lalo pang tumaas yung pag-aalala ni Chris at saka ni Nicole dahil nandun yung cellphone ni Shannon sa loob ng bahay. Bagay na hindi nito ginagawa. Ngayon ay wala nang maisip na paraan si Chris para makontak yung asawa niya. Bukod pa dito, yung sasakyan ni Shannon ay nasa garage pa nila at nandito pa yung car seat ng dalawang bata. Dumami yung tanong nila sa sitwasyon na yon. Bakit iniwan ni Shannon yung cellphone niya at yung wedding ring? Anong sasakyan yung ginamit nila pag-alis? Pati yung sapatos na sinusuot nito araw-araw ay nandun pa sa bahay. Makalipas ang ilang oras na pag-aalala at paghahanap, yung katabing bahay nila Chris ay nagsabing yung isa sa mga kamera nila ay hagip yung harap ng bahay nila Chris. Pwede nila yung reviewin, baka makatulong. Kaya't si Chris at yung mga pulis ay pumunta sa bahay nito at pinanood nila sa TV yung replay ng CCTV nila. Dito ay nakita si Chris ng 5:17 ng umaga na nag-aasikaso para pumasok sa trabaho. Dito ay makikita siyang pinarada yung sasakyan sa harap ng bahay niya at pinasok lahat ng mga bagay na dadalhin niya sa trabaho niya. Tumagal ito ng 26 minutes hanggang nakaalis na siya. Patuloy lang nilang pinanood yung CCTV footage hanggang sa lumipas ang ilang oras at ilang oras pa. Hanggang sa natapos na to ay hindi nila nakita si Shannon at yung dalawang anak na lumabas ng bahay. Ang naisip nila na dahilan, pwedeng tumakas si Shannon sa kung anong kadahilanan kasama yung dalawang anak at dumaan sa pintuan sa likod ng bahay, kaya hindi sila nakita ng kamera. O kaya naman, nandun pa sila sa loob ng bahay. Agad na kumalat yung balita na to sa buong Colorado State na may isang babaeng 15 weeks na buntis na nawawala kasama yung dalawang babaeng anak nito. Nagprint kaagad yung Frederick Police Department ng picture ni Shannon, ni Bella at ni Sisi at pinamigay ito sa mga bahay-bahay at mga sasakyan dumadaan sa buong Colorado. Maraming mga media ang nagpuntahan sa bahay nila Chris na galing sa iba't ibang state at iba't ibang bansa. Dito ay in-interview nila si Chris, mga nagtanong sila dito ng kung ano-ano at awang-awa din sila sa nararamdaman nito. Banggit pa nga nung iba, mawalan ka nga lang ng isang anak ay masakit na. Ano pa kaya kung dalawa, kasama pa yung asawa nito na buntis? Hindi na lang daw nila ma-imagine kung anong hirap at sakit yung dinadamdam nung tao na to. Nation of where they're at right now. Like, I've exhausted like every friend that I know of, and every friend that I have has called friends that Shanann has that maybe I didn't know about. I have no idea like where they went, and it's just earth-shattering. I don't feel like this is even real right now. It's like a nightmare that I just can't wake up from. I want her back so bad. I want those kids back so bad. I love these girls. I love these girls so much. And this picture right here, Celeste and Bella, those are my life. I helped make those kids. There's nothing in my life that means more to me than these kids. Nothing. Nung sumunod na araw naman, nung August 14, habang may mga pulis na nagsisearch sa bahay nila Chris, ay dinala naman siya sa police station para tanungin na kung meron ba siyang idea kung ano nangyari o saan napunta yung pamilya niya. Dahil nalaman din ng mga pulis na hindi maayos yung pagsasama ni Chris at ni Shanann noong mga huling buwan. Isang bagay lang naman yung naiisip ni Chris, na baka sumama si Shanann sa ibang lalaki. Pero hindi yun pinaniwalaan ng mga pulis dahil una,
iniwan ni Shannon yung cellphone niya, sasakyan at yung car seat ng dalawang bata. Para naman sa mga taong nakakakilala kay Chris, mga kaibigan, katrabaho at kamag-anak, ay nalulungkot sila dahil parang sinisisi nila si Chris na may kinalaman ito sa pagkawala ng mag-iina niya. Nabanggit pa nila na hindi purkit hindi maipaliwanag yung pagkawala ng tatlo, ay ito na kaagad yung sisisihin nila. Nag-interview yung mga pulis na mga taong nakakakilala dito kay Chris at nabanggit pa ng mga pulis na wala silang nakitang ni isang tao na may masamang nabanggit dito kay Chris. Noong mga oras na to ay hindi alam ng mga pulis kung saan sila mag-uumpisa dahil hindi nga nakita yung mag-iina na lumabas ng bahay. Si Chris lang ang pinaka main suspect nila, pero naisip din ng mga to na kung ano kaya mga bagay ang kayang gawin ng tatay na to ng pamilya na may mabait na asawa at dalawang malaanghel na anak. Kaya't inalok nila si Chris na sumalang sa lie detector system na meron sila na tinatawag na polygraph test. Wala naman itong pagdadalawang isip na pumayag, kaya napapaisip din yung mga pulis kung may kinalaman talaga yung tao na to sa nangyari sa pamilya niya. Paano nito nagagawang humarap sa mga interview sa mga reporter, pumunta sa police station para sa interrogation at pumayag pa ngayon sa polygraph test. Kinabukasan, alas 10 ng umaga noong August 15, ay maagang pumunta si Chris sa police station kung saan niya nakita si Tammy Lee, isang CBI polygraph examiner. Bago sila magsimula ay nagsalita si Tammy na isa lang yung sinisigurado niya kay Chris, na bago sila lumabas ng kwarto na yon, ay dalawa na sila ang makakaalam kung ano talaga nangyari sa pamilya niya noong August 13. Makalipas ang ilang minutong pagtatanong, ay pumasok na si Special Agent Coder kasama si Tammy Lee at sinabi na nila kay Chris na lahat ng sinabi nito sa polygraph test ay kasinungalingan. Tinanong nila to kung ano ba talaga nangyari dun sa mga bata dahil 2 araw na itong nawawala. May inamin si Chris na ibang bagay sa mga pulis. Sinabi niya sa mga to na meron talaga siyang ibang babae. Ang sagot naman ni Special Agent Coder, alam daw nila. Dahil nung umaga rin na yun ay tumawag sa kanila si Nicole Kessinger na siyang babae ni Chris na umamin naman na matagal na silang may relasyon nito. Pero ang banggit lang ni Chris sa kanya ay nawawala daw yung pamilya niya. Wala naman siyang binanggit na may ginawa siya sa mga to. Hanggang sa patuloy pang tinanong ng mga pulis si Chris hanggang sa na-pressure na siya at nakiusap na kung pwede niya daw makausap yung tatay niya, si Ronnie Watts, na bumiyahe pa ng ilang oras para lang makita at madamayan yung anak niya si Chris. Pagpasok ni Ronnie dun sa kwarto ay lumabas naman yung mga pulis at iniwan sila ditong dalawa na mag-usap. At ilang segundo pa lang ang nakakalipas ay umamin na si Chris kung ano talaga nangyari sa bahay nila nung umaga na yon. Me a friend suggestion for him. It was actually his cousin's wife, and I deleted it. I was like, I am not interested. I don't want to meet a guy. Bye-bye. So I deleted her friend's suggestion for him. Nagkakilala si Chris at si Shannon noong 2010. Panahong may malaking pagsubok na pinagdadaanan si Shannon dahil nalaman niyang meron siyang sakit na lupus. Nakilala niya to si Chris sa Facebook na nag-friend request sa kanya at dito nagsimula sila mag-usap at magkakilala pa. Tinulungan siya ni Chris na lumakas loob niya para labanan yung sakit na yon sa panahong nasa pinakamalungkot siya na parte ng buhay niya. At nagsimula sila mag-date at naging sila. Kinasal sila noong November 3, 2012. Nung sumunod na taon ay nabiyayaan sila ng babaeng anak na si Bella Marie Watts. Nabanggit ng mga kaibigan itong mag-asawa na bagay talaga si Chris at si Shannon. Si Chris bilang kalmado, mahinahon, mahiyain at tahimik. Sa kabilang banda naman si Shannon, magaling makipag-usap sa mga tao, makwento at mahilig gumala at lumabas. Nabiyayaan sila ng pangalawang anak noong July 17, 2015 na pinangalanan nila na Celeste Catherine Watts na nakasanayan naman nilang tawagin na Sisi. Yung mga magulang naman ni Chris at ni Shannon ay tuwan-tuwa sa takbo ng buhay ng dalawa dahil tahimik at masaya silang namumuhay kasama yung malaanghel nilang mga anak. At nung May 28, 2018 ay nalaman ni Shannon na buntis ulit siya sa pangatlo nilang anak at nalaman pa nilang lalaki to na matagal na nilang hinihiling. We did it again. I like that shirt. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is gonna be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Yung mga kaibigan, kakilala, katrabaho at magulang nitong dalawa ay tuwang-tuwa para sa kanila. Pero lingid sa kaalaman ng mga tao na to na malaki talaga ang problema ng mag-asawa sa pera. Sa totoo nga niyan, sinabihan pa ni Chris si Shannon na ipalaglag yung bata. Dahil ayaw niya na sana madagdagan yung dalawa, bukod dito,
Nag-iisip na rin siya makipaghiwalay. Hindi pumayag si Shannon sa mga sinabi ni Chris. Sabi pa nito ay magpa-marriage counseling sila para maisalba pa yung relasyon. Pero hindi talaga pumayag si Chris at dinagdag pa nitong may babae na daw siya. Ito yung mga bagay na hindi na iwasan ni Shannon na ikwento sa kaibigan niyang si Nicole. Sobrang nasaktan si Shannon sa mga sinabi ng asawa niya at ramdam na ramdam yon nung kaibigan niya. At hanggang nung August 13 ng madaling araw ay hinatid ni Nicole si Shannon dun sa bahay nila dahil galing sila ng business trip. At ayun na yung huling pagkakataon na nakita niya si Shannon. Parehong araw na nawala ito kasama yung dalawa niyang anak. Ito yung mismong pagkakakwento ni Chris sa tatay niya nung umamin siya. Nung August 13 daw ng madaling araw ay nagising siya dahil naramdaman niyang humiga si Shannon sa tabi niya. At dito ay napag-usapan na naman nila yung pakikipaghiwalay ni Chris. Pinipilit daw siya ni Shannon na salbahin pa yung relasyon pero ayaw niya na talaga dahil may iba na nga siyang babae. Kaya bumaba muna siya ng kusina para magpalamig at uminom ng tubig. May narinig siya mga tunog sa kwarto nila pero hindi niya to pinansin. Inisip niya baka nagwawala lang si Shannon, pabayaan niya na muna. Pagkalipas ng ilang minuto ay umakyat siya at nakita niya si Shannon nasa ibabaw ng dalawa niyang anak at tinatakpan nito yung bibigat ilong ng dalawa at mukhang hindi na humihinga. Si Sisi at si Bella. Tinulak niya si Shannon pero nakita niya yung dalawa na kulay blue na daw yung mukha nito. Sa sobrang galit niya ay sinakal niya si Shannon hanggang mamatay ito. Pagkatapos ay pinasok niya yung dalawang bata at si Shannon dun sa sasakyan, bagay na hindi hagip ng CCTV ng kapitbahay nila. Nung umaga na yun ay pumunta siya sa pinagtatrabahuhan niya kung saan niya nilibing yung bangkay ni Shannon. At dahil hindi niya na daw alam yung gagawin niya dun sa dalawa nilang anak na wala ng buhay, ay pinasok niya yung katawan ni Sisi sa isang oil tank na malaki dun sa site nila at yung katawan naman ni Bella dun sa kabila. Hindi makapaniwala si Ronnie na tatay ni Chris sa naririnig niya. Pagkatapos ito ay pumasok na yung mga pulis dun sa kwarto at may pinakitang picture kay Chris. Picture nung dalawang malaking oil tank sa site na pinagtatrabahuhan niya. Nalaman to ng mga pulis dahil sa GPS tracker na meron siya sa kotseng gamit niya. Pinaturo ng mga pulis kung saan matatagpuan yung bangkay ni Shannon at yung dalawang bata. At sinulatan ni Chris yung mapa na yun ng letter S kung nasaan si Shannon, letter C kung nasaan si Sisi, at letter B naman sa kabilang oil tank. Isang masakit na balita to para sa mga taong nakarinig ng kwento dahil kitang-kita naman na mukhang mabait talaga yung dalawang bata. At lalong hindi sila naniniwala na magagawa yun ni Shannon dun sa dalawang anak nila. Lahat ng mga kakilala, kaibigan at katrabaho ni Shannon ay nagsabi sa mga pulis na mahal nito yung mga anak niya. Panigurado silang si Chris yung pumatay dun sa tatlo. At dahil wala silang sapat na ebidensya bukod sa testimonya ni Chris, kaya ininterrogate pa nila to ng ininterrogate pero wala na silang makuwang ibang impormasyon. At sa hearing ni Chris ay papatungan sana siya ng death penalty. Pero binigyan siya ng pagkakataon na ibaba yung kaso kung aaminin niya lang na siya yung pumatay kay Bella at kay Sisi. At ibababa nila yung kaso sa habang buhay na pagkakakulong. Na siyang ginawa naman ni Chris at nakasuhan siya ng first-degree murders, unlawful termination of a pregnancy, and 3 counts of tampering with a deceased human body. Ang naging sentensya naman sa kanya ay 5 life sentences at may nakapatong pa ditong pagkakakulong ng 84 years. Ang ibig sabihin lang nito ay wala ng pag-asa si Chris na mabuhay pa sa labas ng kulungan. At nung araw naman na pumunta yung mga pulis doon sa site na pinagtatrabahuhan ni Chris, nahukay nila dito yung bangkay ni Shannon dahil mababaw lang yung pagkakalibing dito. Pero nahirapan silang kunin yung katawan ni Bella at ni Sisi. Dahil sobrang liit lang nung butas nito sa taas, ay kinailangan pa nilang i-drain yung laman ng dalawang tank na yun at kunin yung dalawang bata mula sa ilalim. Maraming mga pulis ang naiyak nung nakuha na nila yung dalawang bata dun sa tangke. Banggit pa ng mga to ay hindi na daw nila makakalimutan yung imaheng bumaon sa isip nila nung segundong nakita nila yung muka nung dalawang bata. Nagsalita din yung judge na humatol kay Chris na sa 17 taong pagsiserbisyo nito ay marami na silang karumal-dumal at malalang krimen na nahawakan. Pero masasabing yung kaso na ni Chris yung pinakamalala dahil isang asawang buntis yung namatay dito. Kasama pa yung dalawang malaanghel na anak at ang pinakamasakit dito ay yung asawa at tatay pa ng mga bata ang mismong pumatay sa kanila na siyang dapat nag-iingat sa mga to, pumoprotekta, sumusuporta at nag-aalaga. Sobrang daming media at taong pumila sa korte na yon para masaksihan yung pagsentensya kay Chris. Pero imbis na galit ang mauna ay naiyak yung mga to nung nag-iwan ng mensahe yung nanay ni Chris.
Kung isa kang magulang at mapapakinggan mo yung mensahe na to, paniguradong tatago sa puso mo yung mga salitang maririnig mo. Our families have been irreparably broken by the needless deaths of Shanann, Bella, Cece, and Nico. This is something we will never get over. We will always mourn the loss of our family, and in that, we are united in our grief. Now to my son, Christopher. I have known you since the day you were born into this world. I have watched you grow from a quiet and sweet, curious child who Bella reminded me so much of, to a young man who worked hard in sports and later mechanics to achieve your goals. You are a good friend, brother, father, and son. We have loved you from the beginning, and we still love you now. Your father and sister and I are struggling to understand why, but we will remain faithful as your family. We love you, and we forgive you, son. Nung una, akala ng mga tao ay dito na matatapos yung kwento ni Chris. Pero may isa pang bagay na hindi pa malinaw sa marami, na kung si Shanann nga ba talaga yung pumatay dun sa dalawang bata, pinakulang ito ni Chris para maiwasan niya yung death penalty. Bagay na nasagot naman ng mga taong nakasama ni Chris sa kulungan. Ito yung pagkakakwento naman ni Chris sa kanila. 2:00 na madaling araw, August 13, nung umuwi daw si Shanann at nagising si Chris nung humiga nga ito sa tabi niya, ay napag-usapan na naman nila yung paghihiwalay. At dahil nga nagtatalo na sila at ayaw pumayag nito sa paghihiwalay, sa sobrang galit niya daw ay sinakal niya si Shanann hanggang sa maputulan ito ng hininga. At nung nakita niyang patay na ito at hindi na gumagalaw, doon lang siya natauhan sa nagawa niya. Sa sobrang takot niya ay binuhat niya yung katawan nito at ilalagay niya sana sa likod ng sasakyan. Pero hindi niya kinakaya yung bigat nito. Kaya't ang ginawa niya ay hinila niya na lang to pababa na siya namang nakita ni Bella. Tinanong siya nung anak niya na to kung ano daw nangyari sa mama niya. Ang sabi naman ni Chris ay masama yung pakiramdam nito at dadali niya sa ospital. Nung nailagay niya na yung katawan nito sa likod ng sasakyan, doon niya na nakita na gising na rin pala yung isa niyang anak na si Cece. At doon niya na nga sinama tong dalawa pati yung katawan ni siya nandun sa likod ng sasakyan at nag-drive siya kung saan niya to nilibing. Pagtapos niya tong gawin ay naglakad naman siya pabalik ng sasakyan niya. Kinuha niya yung paboritong kumot ni Cece, binuhat niya to at tinakpan niya yung bibig at ilong hanggang sa hindi na to humihinga. Pagkatapos ay dinala niya to dun sa ibabaw ng oil tank at doon niya to inilusot. Pagkabalik niya ngayon dun kay Bella ay nagtanong pa to sa kanya na kung papa, gagawin mo rin ba sa akin yung ginawa mo kay Cece? Wala namang pag-aalinlangan na sumagot si Chris na oo. Pagkatapos ay tinakpan niya rin yung bibig at ilong nito gamit yung paboritong kumot ng mga anak niya. Pero lumalaban si Bella kaya nahirapan siya. Pero kalaunan ay nawalan din ito ng hininga. Kagaya nung kay Cece, binuhat niya yung katawan nito, pumunta sa kabilang tangke at pinilit niyang ilusot yung katawan ni Bella sa napakaliit na butas nito na nagsanhi pa ng napakaraming sugat sa ulo ni Bella. Nababad yung bangkay ng dalawang bata na yon ng ilang araw sa loob ng tangke na yon na may laman na oil tsaka tubig. At dito na nga nalaman ng mga tao kung ano talaga nangyari kay Shanann, kay Bella, at kay Cece. Ngayon ay balikan naman natin yung mga kwento-kwento na nagsasabing naging haunted house daw yung bahay ng Watts family matapos ito mangyari. Umpisahan natin to sa body cam ng dalawang K9 officer na nagpunta sa bahay ng Watts family. So there's plenty of first dangerous here. Yes. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Yung body cam footage na to ay nangyari noong August 14, araw na hindi pa alam ng mga pulis na patay na yung dalawang bata, pati si Shanann. Halos 2 oras yung body cam footage na to ng mga pulis. Pero ito yung mga clips na sinasabing may narinig yung mga tao na nagsalita sa video na parang si Shanann, si Bella o si Cece. So there's plenty of first dangerous here. Yes. Yeah.
gosh. There's plenty of person in here. Yes. Yeah. Oh my gosh. Sa mga clip na to ay kayo nang bahalang humusga kung sino o ano yung narinig nyo. Makalipas nga ang mahigit isang buwan nung nangyari ito, nung September naman, ay may tumawag sa 911 na kapitbahay nila Chris na may babae nga daw na tumatakbo-takbo dun sa loob ng bahay at patay bukas din yung ilaw nito. May isang vlogger na napadaan sa bahay ng Watts family. Binidyohan niya to mula sa labas at sa laking gulat niya pati ng mga viewers niya ay parang may isang taong nakasilip sa bintana ng Watts family. Para itong bata o babaeng nakatayo sa likod ng bintana. Kayo nang bahalang humusga kung ano yung makikita nyo. Over there, as you can see, that looks like the warmest window, and there it is. It looks... I'm gonna keep as still as I can. What is that? Does that look like someone with their head in their hand holding against the window? Look, and now it's changing. There it goes. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload.